Si gold po may nagtatanong, "Tito ano pa, short-term bearish ba tayo kay gold?" Gold is forming a falling wedge. Falling wedge is a bullish pattern if it breaks to the upside. Kita niyo po 'to, ano, falling wedge. Masyado na kasing mataas yung inakyat ni gold at tumama tayo dun sa psychological resistance natin na 3,700. Of course, it needs a breather. Kailangan niyang huminga. Okay? So kailangan niya, kaya po merong mga corrections. We're going to see, yun nga, downward sloping po ito, falling wedge po ito. Antayin natin kung magbe-breakout. But overall, kung titignan mo, chart-wise, kahit sa 1 hour time frame, bullish eh. Sa longer time frame, bullish pa rin si gold. Uli. Ngayon, sinasabi ko nga po sa inyo kanina, kasi si gold is for active trading, 'di ba? Meaning to say, binibili mo 'to for maybe swing trades, 'di ba? Day trade, big swings, momentum trade. At some point, meron kang intention lagi na, sige, pag kumita ako dito, take profit ako. So napaka-importante kapag mag-active trading kayo, meron kang strategy. Mahirap yung hula-hula. Mahirap po yung hula-hula lang. Alright, so if this breakout will continue, ang possibility is mauntog tayo dito sa 3,670, which is our previous high, kung tutuloy. Alright? Kung magfe-fail tayo at babalik tayo dito, we might target itong 3,610, 3,6 to 3,610 area. Alright? Itong area po na to. This is the previous swing low nito. Okay? Kasi nga falling wedge ito eh. So for me, medyo maaga pa to kung breakout. Medyo maaga pa yan for a breakout. There's a likelihood na itong dulo nitong cloud natin, tignan nyo yung dulo ng cloud, no? Yung green cloud, pwede mauntog pa yan dyan. Untog yan dyan, pag nakalusot, untog dun. Best case scenario, at least for today, on a Friday, pwede ka mag-consolidate dyan. Konso ka dyan. Ang worst case scenario mo is balik ka dito. Tapos next week ka nababasag. That's a possibility.